Magandang araw sa atin lahat mga kabayan, saan man kayo naroon, lalong lalo na mga boxing fans sa buong mundo. Okay, as expected, inaasahan na natin yan nang magwawagi sa labanan ni Terence Crawford at Amir Khan ay si Terence Crawford. No? Wala tayong kaduda-duda dyan na mananalo yan. Pero hindi natin in-expect yung naganap, no? 6-round TKO. Umayaw dahil sa low blow. For the first time, no, narinig natin to. Kaya ang conclusion ko sa pamagat, si Amir Khan pala ay totoo nga na mahina na ang panga. Wala pang bayag. Ibig ko sabihin, napaka-normal naman sa mga boksingero na mabayagan, di ba? Kung wala kang bayag, baka ano yung tinamaan kay Amir Khan? Bakit hindi na nakarecover, no? Imagine niyo, ni hindi man lang nagtangka. Si Manny Pacquiao, nakikita natin yan. Meron nga nakalaban si Manny Pacquiao, si Augusto Sanchez, talagang mayat maya siyang binabayagan. Pero as a warrior, hindi mo iniinda mo yan, pero ipinapahinga mo lang at tuloy ang laban, no? For the first time na nakita natin na umayaw dahil sa low blow. Okay. Anyway, ganun din naman resulta nun, no? Katulad nga, balikan ko lang. Ano ba yung tinamaan kung walang bayag? Di ba? Baka ang tinamaan na kung walang bayag to si Amir Khan. Tinamaan na yung ovaryo. Talagang mga ngayaw kapag tinamaan ka sa ovaryo, di ba? Wala tayong magagawa eh. Mukhang may ovaryo at hindi bayag ang meron si Amir Khan. Okay, as expected. Kaya, kahit naman si Bob Arum, kahit naman sino, alam na lahat. Alam na natin to resulta, kaya ang pangit na ng mga pinopromote nito ni Bob Arum lately. Kay ano rin, di ba? Kay Lomachenko, alam na natin magiging resulta. Actually, hinihintay na lang natin sa dalawang laban ni Lomachenko tsaka ni Terence Crawford. Ang inaalam lang kasi natin kung papabagsak ba nila ang kanilang kalaban o unanimous decision. This time, napabagsak si Amir Khan, first round pa lang. Sabi na sa inyo na mahina talaga pa nga. Talagang walang depensa eh. Ang laging problema ni Amir Khan, di ba? Laging open, laging bumababa tong kaliwang kamay. Laging bumababa yung kaliwang kamay. Pag tinamaan naman, okay. Tapos na tayo rin eh. Tapos na rin yung karir ni Amir Khan. Dapat nga sinisipa na yan. Huwag nang bigyan ng laban. Bahala na siya, sa Britain na lang siya. Matsatsaga naman yung mga Briton dyan sa mga ganyan. Tayo, wala tayong tsaga dyan. So, wag na natin panoorin yan pag binigyan pa tayo ni Bob Arum ng ganyang uri ng laban. Okay, as usual, after ng post-fight interview, hamon na naman, hinamon na naman ni Terence Crawford si Errol Spence, si Bob Arum, hinamon na naman ang kanyang counterpart na si Al Haymon upang ilaban si Errol Spence. May mga, alam niyo, hindi pwedeng pagpasya ni Arum yan. Hindi pa pwedeng si Arum yung magpasya na paglabanin na itong dalawang superstar. Pera-pera yan eh, di ba? Promotion. Hanggat kumikita si Errol Spence at ang kanyang mga laban, tignan lang natin kung kumita tong laban ni Terence kay Amir Khan. Kung wala na talaga mailaban si Bob Arum, wala tayong magagawa. Hindi kasalanan niya ni Al Haymon na nakuha niya yung mga best boxers sa welterweight. Katunayan nga si Manny Pacquiao, dapat kay Bob Arum yan. Ang question, di lang nagsasalita yan si Manny Pacquiao. Pero bakit na kay Al Haymon na ngayon si Manny Pacquiao mismo? O, di ba? Kung talagang naalagaan niya yung mga fighter niya, katulad ng sinasabi niya, dapat hindi umalis si Pacquiao. Anyway, besides that, ano na mangyayari kay Terence Crawford ngayon? Kahit sa alam mo, nahiya na rin ako eh. Si Terence Crawford, hinamon si Errol Spence, yung kanyang trainer na si Bomac, nag-chant pa,
Errol Spence. Ano ba? Basta nag-chant pa siya ng paghamon kay Errol Spence na ako mismo nanliliit eh. Ano ba itong mga fighter na to? Wala ba talagang promoter to? Wala na bang mailalaban sa kanya kung hindi si Errol Spence na lang? Ibig sabihin eh, there's something wrong, no? Merong mali dito sa sitwasyon na ganito na ang tanging pag-asa mo lang hamunin yung hindi mo naman kasama sa isang promotion. 'Di ba? Samantalang dito sa kabila, sila lang pwede na eh. Ang gaganda ng laban, no? Nanalo rin si Garcia. Hinamon niya si Turman, si Pacquiao, si Porter. O pwedeng maganap yung kasi isang promotion sila. Pero okay, balik muna tayo kay American tsaka kay Errol Spence. Ang sabi, way out yun eh. Bugbog na lamang sa card, no? Sa scorecard ng mga judges. Way out lang yan, no? Way out lang yan ni American yung pagsuko niya, no? Actually, dapat nga tinapos muna nila yung 5 minuto na pwedeng ibigay sa isang na low blow, no? Umami naman na low blow. Pero lahat naman yan, kung accidental man yan at hindi na kayang lumaban o di dadaanin sa scorecard, sino mananalo? American pa rin. Ay si Terence Crawford pa rin naman ang mananalo. So wala na yan si American. Burado na yan dapat sa boxing history dito sa US at saka sa Pilipinas, no? Doon na lang siya sa UK lumaban. Total mahal naman siya ng mga Briton. Okay, balik tayo. Kung way out yan, ano yung ginagawa ni Bob Arum sa paghamon kay Errol Spence? Hindi ba way out lang din niya yan para sabihin kay Terence Crawford na wala talaga siyang may offer na maganda ng laban pagkatapos ni American? Actually, yung laban ni American, wala na yan eh. Alam naman na natin yan. Maski ako, nakailang sabi ko na hindi mananalo si American. Kahit talunin niya yan, walang na-prove si Terence Crawford. Yung sinasabi niya na siya pinakamagaling, walang sukatan niya kasi hindi nga napalaban talaga. Okay, tignan natin ngayon si Lomachenko, wala ring mailaban si Bob Arum. Ang hinahamon din si Mikey Garcia. Okay, so si Lomachenko ang hinahamon si Mikey Garcia, pero bumaba si Mikey Garcia ng timbang sa 135. Ito naman si Terence Crawford, ang hinahamon niya si Errol Spence. Parehong nasa PBC, di ba? Okay, hindi nyo ba naisip nakalalaban lang ni Errol Spence at saka ni Mikey Garcia? Pwede nga sila maglaban eh. 'Di ba? At naglaban nga dito sa PBC. Kung ang gawin na lang ni Arum, wag na siyang magpalusot. Kunwari hinahamon niya tapos opera niya si Lomachenko na eto labanan mo kasi ayaw ni Mikey Garcia. At eto namang isa, opera niya na naman ng ibang laban. Ang kakatwiran lang ni Bob Arum kasi ayaw kan labanan ni Errol Spence. Kasalanan lahat to gusto ko ang labanan ni Errol Spence. Yun yung pinalalabas ni Bob Arum eh. Gusto mo si Errol Spence, gusto ka rin ni Errol Spence na makalaban, pero ang humahad lang si Al Haymon. Kaya eto na muna ibibigay ko sa yung laban. Way out din yun ni Bob Arum. Eto kaya isuggest ko. Isasuggest ko lang. Total, ang gusto makalaban niya, parehong nasa PBC. Bakit hindi niya nalang paglabanin ang pareho niyang bata? 'Di ba? Hinahamon ni Terence Crawford si Errol Spence. Hinahamon naman ni Lomachenko si Mikey Garcia. O di sila nalang maglaban. Pareho silang bata ni Arum. Hindi magkasukat. Yun din naman ang gusto ni Lomachenko. Hindi niya naman nakasukat si Mikey Garcia. Di ang gawin ni Bob Arum, pagsukatin niya yung dalawa. Yung isa 135.
O, kita mo, pareho pa sila naglalabanan sa kung sino ang pound for pound king. Alam nyo, mindsetting lang din yan. Tsaka ewan ko kung ano yung control ni Al Haymon, pati dyan sa mga ranking ng mga pound for pound. Ay, Al Haymon ni Bob Arum eh. Dyan sa ranking ng pound for pound. Bakit yung mga boxer niya na hindi naman talaga napapalaban ng matitinong mabibigat na boxer, bakit sila yung laging nasa top eh, di ba? O sige, 1-2 na sila. Eh, para ma-desisyonan kung sino talaga ang number 1 at number 2 pound for pound. Maganda pa laban at tsaka kaya pang gawin ng Bob Arum, di ba? Paglabanin niya si Lomachenko tsaka si Terence Crawford. O bakit? Pwede ba yun? Pwede, kasi ang nagsabi, kahit si Crawford sinasabi niya na naliliitan sa kanya yung mga welterweight. Eh, tandaan natin, kagagaling lang ni Crawford sa 140. Sabi niya nga, nung tinanong siya na isang reporter kung balak niya bang umakyat sa 154 dahil wala siya makalaban na sa 147. Sabi niya, teka muna, pangatlong laban ko pa lang to sa welterweight. Ibig sabihin, kung pangatlong laban niya pa lang yun, kayang-kaya niya pang bumaba sa 140. Di ba? Okay. Kung kaya niyang bumaba sa 140, 135, iakyat lang ni Bob Arum si Lomachenko. O mag-meet sila sa 140, isang 147, isang 135, mag-meet sila sa 140. Di na-solve na yung problema niya sa kanyang dalawang superstar. Hindi ba? Kaysa hamon sila. At saka, kakagatin pa ng tao yun. At dito makikita ni Arum kung gaano talaga siya kahusay mag-promote. O biruin mo yung supposedly rank pound for pound number 1 na si Lomachenko ay ilalaban mo sa supposedly rank number 2 na si Terence Crawford. Pareho mong bata. O hindi na lang yun yung asikasuhin mo. Bakit hindi yun yung pagpantasyahan ni Bob Arum na laban? Hindi yung gusto niya, katwiran lang yan eh. 'Di ba? Alam naman niya na hindi magaganap. Alam niya naman na hindi magaganap ngayon na ang susunod na kalaban ni Terence Crawford ay si Errol Spence. Ano yun? Naghihintay lang si Errol Spence? Hindi naman eh. Nakalinya na nga kung sino. Tinutukoy na ni Al Haymon kung sinong nararapat. Ang daming pwede niyang ilaban, di ba? Na magagaling na champion, sikat na champion, at kumikita ang pay-per-view. Oh, bakit siya magtsatsaga dito kay Terence Crawford? Hindi nga natin alam kung kumita talaga tong pay-per-view na to. Okay. So, ganun yung gawin ni Bob Arum. Kanina ko lang naisip to eh. 'Di ba? Oo nga, pinagluloko tayo nito ni Arum na si Al Haymon ng dahilan kung bakit walang magagandang laban. Eh, yung mga bata niya, paglabanin niya. Si Pacquiao nga nung araw, nung bata niya, nilalaban niya pa sa 154, di ba? Inilaban niya nga si Pacquiao kala Margarito, na pareho niya, na bata niya rin. O, nilaban niya rin si Pacquiao mula 135, 147. Nilaban niya kay De La Hoya. So, kaya niyang gawin to. Kung talagang siya ay gusto niya yung kagandahan ng kanyang boxer, gusto niya kumita, gusto niya maging superstar, o sinong hindi manunod nun? Rank pound for pound number 1 versus rank pound for pound number 2. Oh, 'di ba? Napakagandang napakagandang laban na pwede niyang gawin. Wag na siyang magkunwari na gusto niya talagang hanapan ng magagandang laban yung kanyang mga bata. Kasi yun lang ang natitira. At yun lang. Tapos, meron pa isa. Si Lomachenko, tsaka yung tauhan niya rin, si Teofimo Lopez. Bakit hindi niya paglabanin yung dalawa na yun? Bakit hamon siya ng hamon sa kabila? Kasi nag-aalaga to si Bob Arum, style niya yan na hindi niya muna paglalabanin kasi bata pa si Lopez, bubugbugin lang ni Lomachenko katulad ng ginawa niya nun. Kaya hindi niya nilaban si
Terence Crawford kay Pacquiao noon, di ba? Alam na alam natin yan. Bata pa si Terence Crawford, bubugbugin ni Pacquiao o matatalo kay Pacquiao, tapos na ang kanyang karir. O sayang yung pagkakataon na ganun. Eto, hindi naman siya lalabanan na Errol Spence. Baka balang araw maglaban din sila, pero definitely hindi ngayon. O kung walang mailaban, paglabanin niya yung mga bata niya. Napakaganda nun, Lomachenko versus Terence Crawford. O manunood ng marami sa pay-per-view. Imagine, no? Nabayagan. O low blow. Susuko ka dahil low blow. Ayon nga kay Bobby Pacquiao, it's not a blow man. It's not a blow. Kung napanood yung interview, hindi ko ma-imagine na aayaw si American ng ganun. Pero talagang ganyan ang boxing. Yung inaasahan natin na pagpapakitang gila sana ni Terence Crawford na pornada pa. Dahil eto lang yung nilabas sa kanya. Hanggang dyan lang naman talaga yung kaya ni American. Hanggang sa muli natin pagkikita, Bad Aratilis po.